Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa upang paginabangan po namin ang iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga salita ay katotohanan. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. In Christ alone. Ano po? Amen po ba? Siyempre naman, amen. Okay? Ngayon ang ating tatalakayin, yung salitang deboto. Kasi po, napapanahon po ang mga deboto. Itong month of January, piyesta ng Santo Niño at piyesta ng Nazareno. Yan po ay selebrasyon sa January, ano? Yung isa po, January 9, yung Nazareno. January 21, Santo Niño. Sa buong mundo po, nagkalat ang Pilipino. Sila po ay nagdiriwang dohon, yun mga deboto. Halimbawa, deboto ka ni Nazareno. Yung mga deboto po, kahit nasaan silang bansa. Dati po sa Pilipinas lang yan. Ngayon hanggang abroad. Sila po ay nagproprosesyon. Ipinoprosesyon po nila yung imahe kuno ni Jesus. Yung Nazareno, yung matanda. Yung Santo Niño, yung bata. Ibig sabihin po ng ninyo, bata. No? Kaya kahit saan sa panig ng mundo, napapanood po ngayon yan sa mga YouTube. I-search nyo lang mga deboto, lilitaw po mga pagdiriwang ng mga deboto. Kaya yan ang paksa po natin at yan po'y gagamit tayo ng Biblia. Ano po? Hindi tayo nagkuro-kuro o nagkukwento. O wag na natin sabihin, baka sabihin nyo po naninira ng mga deboto. Hindi po. Kaya nga programang ito, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ganito po ang nakalagay, ano? Dito po sa kasulatan, ito pong hawak kong Biblia, the Holy Bible, New International Version. Ayan. Ayan, no? The Holy Bible, New International Version. Ano po? Containing the Old Testament and the New Testament. Ayun, ano po? Ngayon, meron lang po akong gustong basahin dito. Huwag po kayong magagalit. Ano po? Huwag kayong magalit. Nagbabasa po tayo. Nagsishare ng Word of God ayon po sa Biblia. Tignan po natin sa libro ng Gawa, The Act of Apostle. Ito po. Chapter 2, ano po nakalagay?
basahin po natin o sa Gawa 2:20 o 40 po, maliit na sulat po o, 42. Libro ng Acts. Gawa ng mga apostol. Po. Sa chapter 2, verse 1 po, tignan natin When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Ayan. Panahon po pala ito ng Pentecostes. Nagkatipon po sila sa isang lugar. Verse 2, Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Yon. Bumaba po yung Espiritu Santo. Napuno po sila sa loob ng bahay. Yung mga halagad. 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. For all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in another tongue as the Spirit enabled them. Yan. Bumaba po yung Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy na bawat isa po sa kanilang mga nandun sa loob ng bahay, napuspos silang lahat. Napuspos silang lahat. Ito po panahon ng Pentecostes. 5. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Ayun. Sa Jerusalem po pala naganap ito. Yung panahon ng Pentecostes na sumapi po ang Espiritu Santo. Napuno po sa loob ng bahay. Tsaka po sila nagsalita ng iba't ibang wika. Bakit po sila nagsalita ng iba't ibang wika? Kasi po, ang sabi nakalagay Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Marami pong tao noon. Bawat bansa dumayo po sa Jerusalem upang sila po ay makapagkaisa sa panahon ng Pentecostes. 6. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in our own language. Yan. Nagtaka po yung mga tao. Bakit itong mga taong ito nagsasalita sila sa ating mga wika? Siyempre po, iba-ibang nationality ang dumayo po sa Jerusalem. Kung isang salita lang ang salitang gagamitin ng mga lingkod ng Diyos, mga alagad, ay iba. Hindi po nila maintindihan. Kanya lang ang nagsalita po ang Espiritu Santo sa iba't ibang wika. Kaya sabi nila, bakit alam nila ang ating mga salita? Yung lingwahe. 7. Utterly amazed, they asked, are not all these men who are speaking Galileans? Nagtatanong sila, hindi ba mga taga-Galilean yan siya? Mga taong Galileo yan, galing sa Galician. Bakit sila nagsasalita ng ating mga wika? Kasi po, puspos sila ng Espiritu Santo ng Panginoon Diyos.
8. Then how is it that each of us hears them in his own native language? Ayan. Naintindihan na nila ngayon. Kumbaga po, sabay-sabay silang nagsalita. Ano? Pero ang salita nila sa ibang lingwahe. Naintindihan niyo po ba? Yung mga halagad dito sa panahon ng Pentecost, napuspos ng Espiritu sa bahay, ang sabi, nagkakatipon sila in the day of Pentecost, nagsasalita sila ng sabay-sabay. Pero ang salita nila, iba-ibang lingwahe para maintindihan ng mga tao sa dako doon ng Jerusalem sa panahon ng Pentecostes. 9. Persian, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. 10. Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the part of the Libya near Cyrene. Visitors from Rome. 11. Both Jew and convert to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonder of God in our own tongues. 12. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? 13. Some, however, made fun of them and say they have had too much wine. Yan. Nilait pa ng iba. Mga lasing yan. Hindi po sila lasing. Sila po ay puspos ng Espiritu. Kaya yung pagsasalita nila ng panahon ng Pentecost, talagang hindi nila maunawaan yung iba. Hindi naman lahat nakakaunawa eh. Ano po? Yung iba nakakaunawa. Ganon po talaga sa pangangaral. Ang totoo niya, nagsimula pong mangaral ang mga alagad sa panahon ng Pentecostes. Siyempre, paano sila makakapangaral? Kailangan puspos ka ng Espiritu Santo. Kaya yung Espiritu Santo dumapo sa bawat isa na anyong dila. Yung sounds, yung tunog. Ano po? Basahin natin sa wikang Tagalog, ano? Kasi kino-convert ko po yung English from English to Tagalog. Kino-convert ko. Pero babasahin natin yung Biblia sa Tagalog, ano po? Alam nyo kasi nung araw, nabasa ako sa aking mga post sa YouTube. May nagtanong sa galing abroad, bakit hindi na po ako magsalita ng English? Sabi ko po, hindi ako masyadong fluent sa English eh. Nakakabasa lang ako ng salitang English, pero hindi ako masyadong fluent. Kita nyo na po yung pagsasalita ko, ano ka, kani-kanina lang. Baka kayo man din makapagsabi, ano ba yan? Siyempre po, hindi po ako likas na Inglesero. Kapampangan ako, Tagalog. Ganito po binasa ko sa wikang English ng NIV Bible, chapter 2, 1 to 13. Ngayon, basahin ko po sa wikang Tagalog. Ito naman po yung poimen. Gawa 2:1. Nagkakati po silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. 2. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng hugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. 5. May mga debotong Hudyo
Hudyo sa Jerusalem. O to, ang topic natin, mga deboto. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem ang nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. 6. Nang marinig nila ang ngugong, nagdatingan ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga halagad sa wika ng mga nakikinig. 7. Pagkamangha at pagkatataka ay kanilang nasabi, taga hindi ba taga Galilea silang lahat? 8. Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? 9. Tayo mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Ponto at Asia. 10. Mayroon sa ating taga Phrygia, Pampilya, Egypto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na naikayat sa pananampalatayang Hudyo. 11. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangangang ginawa ng Diyos? 12. Hindi nila lubos ang maunawaan ng nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan dito? 13. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutsa, lasing lang ang mga iyon. Ano po? Sinapian sila ng Espiritu Santo. Siyempre, yung Espiritu Santo yung galing po yun sa Diyos. Ano po? Kaya nakakapagsalita sila ng wika ng mga tao na napakaraming tao. Mahigit na 10 silang lingwaing tao o nationality ang dumayo sa Jerusalem sa panahon ng Pentecostes. Anong nangyari? Ang tanong ito, anong nangyari sa panahon ng sila ay nakarinig ng pangangaral ng mga alagad ng Panginoon? Ngayon, basahin naman natin dito sa English na naman. Para sa kabatiran ng nagtatanong, bakit hindi raw ako magsalita ng English? Ayan. Dito po sa Acts chapter 2, verse 42. They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. 43. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostle. 44. All the believers were together and had everything in common. Ayan. Okay? Hanggang doon po yung binasa ko, ano? And then 45. Selling their possession and goods, they gave to anyone as he had need. 46. Every day, they continued to meet together in the temple court. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ayan, basahin natin ngayon sa wikang Tagalog para po maintindihan naman natin, ano po, doon sa chapter 2,
Ayan, oh. Ikaw na nakikinig, o nag-i-English na ako, kaibigan. Siguro naman, kahit papaano, naunawahan mo naman. O kung gusto mo, kung may Bible ka, kumuha ka ng Bible na NIV. Yun ang binabasa ko. Okay, basahin naman natin sa wikang Tagalog. Kasi po, Pilipino tayo. Ano? Pilipino tayo. Ang sabi po ay, ₱42, ₱242. Ayan. Tignan po natin, ano? Kung inyo pong mapapansin, ang sabi sa wikang English, they devoted themselves to the apostle teaching. Ayun, ano? Naging deboto sila sa turo ng mga apostol. Sa Tagalog. Basahin natin dito. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Nagsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. 43. Dahil maraming himala at kababalagan ang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, nag-ari sa lahat ng takot. 44. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga hari-harian itinuring na para sa lahat. 45. Ipinagbili nila ang kanilang mga hari-harian at ang napagbilan ay ipinamagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. 46. Araw-araw sila'y nagkakatipo sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at ang bawat isa'y dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Ayan. Nakakonvert po sila pala ng mga tao ng panahon na yon nang nagsasalita sila sa panahon ng Pentecost. Ito po, nakalagay naman sa wikang English. Ito. Meron pong dito in chapter 2, verse 37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, brothers, what shall we do? 38. Peter replied, repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. Ayan. Yun po nangyari, Na-convert po sila ng panahon ng Pentecost, itong mga tao. Ilang tao po sila? Tignan natin. 39. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord and our God will call. 40, verse 40. With many others words, they warned them and be pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. 41.
Those who accept his message, they were baptized, and about the 3,000 were added to their numbers that day. Ayun, 3,000 po yung na-convert nila sa kanilang pagsasalita ng araw ng Pentecostes. O, basahin natin sa Tagalog yun. Ito. Sa verse Gawa 2:36. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautis po kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. 40. Marami pang hinilahad si Pedro upang patunayan ang kanilang sinabi, nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. 41. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga halagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. 42. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ayun, ano po, sa Tagalog naman. 3,000 ang na-convert. Sino pinangaral nila? Ang ating Panginoong Jesucristo ng panahon na iyon. Kaya nagtanong sila, kapatid, anong dapat naming gawin? Kasi nasaktan po sila eh. Yun po palang ipinako nila sa cross. Siya po pala ang tagapagligtas natin. Kaya sabi ng San Pedro, repent, magsisi kayo, at kayo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ano daw po? Mga deboto. Ano sa English? They devoted themselves to the apostle teaching. Yung 3,000 katao po, na natili sila o naging deboto sila sa pamamagitan ng turo. Yung turo ng mga apostol. Itong mga apostol na ito, sila Pedro, yung grupo niya, apostol ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Sila po ay tinalaga ni Jesus na apostol. Kaya, ang tawag apostol ni Jesus. Ano po? Pero sa Biblia, meron pong pangunahing apostol. Babasahin ko po sa inyo, no? Dito naman po sa King James Version. Ang pangunahing apostol ng Biblia ay ito po. Babasahin ko, no? Dito po sa Hebreo. Ito. Chapter 3, verse 1. Sa English muna. English. Itong hawak ko po, Diglot Bible, English Tagalog. Okay, basahin natin. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, Jesus Christ. Sa wikang Tagalog,
Kaya mga banal na kapatid, may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote nating kinikilala, si Yesu Kristo. Ayun. Sino po yung pangunahing apostol? Ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nung mangaral po yung kanyang itinalagang mga apostol, yung grupo ni Pedro, ang ipinangaral nila ay wala pong iba kundi si Jesus. Anong sabi? Yung ipinako ninyo sa krus. Siya pala ang tagapagligtas. Kaya nasaktan po sila. Kaya nagtanong sila, anong gagawin namin, kapatid na Pedro? So, sagot ni Pedro, magsisi kayo. So, maliwanag po anong tawag sa kanila? Naging deboto sila sa aral ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi po sila naging deboto sa mga rebulto. Kasi po ngayon, yung mga deboto sila ng Nazareno sa January 9. Sa January 21 naman, deboto ni Santo Niño. Kumbaga, Santo Niño, batang Yesus, yung Nazareno, yung Yesus na matanda. Ano po? Ngayon, deboto sila sa kanya, kay Nazareno at doon sa Santo Niño. Pero sa Biblia po, naging deboto sila sa turo. Sa turo po sila naging deboto. Hindi po sila naging deboto na nagpuprosesyon sila. Ipinoprosesyon nila yung rebulto ni Jesus, yung bata, Santo Niño, yung matanda, Nazareno. Wala pong itinuro si Jesus na magprosesyon kayo o iprosesyon nyo ang rebulto ko. At wala po sinabi si Jesus na gumawa kayo ng rebulto ko. Wala po. Bawal. Kasi po mismo ang Diyos pinagbabawal niya. Bawal gumawa ng mga rebulto. Imahen. Kaya hindi po nila ginagawa yon. Kasi po bawal. Yung mga nagpipiesta, anong dala nila? Rebulto, himahen. Ni Nazareno, ni Santo Niño. Yung pong yung maliliit na mga sukat, ginaganon, tinataas pa nilang ganon eh. Iyon naman mga pare, binibindisyonan. Ano po bang ibig sabihin ng bindisyon? Bas-bas. Para bang binibigyan mo ng kapangyarihan yung mga rebulto. Sabi po sa dictionary, ito, parte po ng dictionary, tinanggal ko po ito kasi makapal po ito eh. Tagalog-English eh. Kaya tinanggal ko po ito kasi meron po akong gustong mga nakalagay dito. Halimbawa, ito po, kasi maliliit po ang sulat, yan Ayan. Yung may kulay na pula po, sinulatan ko ng pula sa gilid. Ayan Ang nakalagay, bless. B-L-E-S-S. Ayan. Sa magbendisyon. Sa wikang English, verb to has God favor. For Tagalog, magbendisyon. Bendisyonan. Bless me, Father. Bendisyonan mo ako, Padre. Naalala ko yun na nung kailan lang napanood sa balita na sinabi ni Pope Francis, yung Santo Papa ng Simbahang Katoliko sa Roma, yun daw mga bakla, tomboy, na kahit nagsasama sila para mag-asawa pero wala naman po silang marriage certificate.
pwede na rin daw po silang bendisyonan or basbasan ng mga pare. Ibig sabihin, same-sex marriage kung tawagin ito. Nagpunta kayo sa simbahan, kinausap ninyo ang pare. Nung kasi ayaw nila yan bawal sa kanila Bawal po talaga. Pero ngayon nagbago na po ang stand ng simbahang Katoliko. Ang sabi niya, pwede niyang basbasan sila. Kaya malaya nang magpunta kayo sa mga pare, itong sex mates, mga same-sex marriage, ay same-sex na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi marriage kasi hindi sila pwedeng ikasal. Wala pong kasal na gano'n. Nangyayari lang yung mga kasal sa abroad. Especially doon sa Canada. Marami po ron. Okay, dito tayo. Hindi po talaga kinakasal. Pero ngayon, malaya na silang pupunta kay Pade para basbasan sila. Ito po yung salitang bless, O parang ganito. Bless me, Father. Bendisyonan mo ako, Padre. Kaya ngayon, sabi nga nila, nagbago na raw po ang simbahang Katoliko. Hindi magtatagal. Baka papayagan na rin, hindi lang bendisyon, baka papayagan pa silang ikasal na. Ano po? Ayan. Ito pa. Yun ang mga deboto. Ito po. Kaya ko po sinulat na lang sa papel kasi yung dictionary po nga para hindi ko na lang dala-dala. Ito. Tignan natin. Yung ano ba? Ito. Ito. Devote. D-E-B-O-T-E. Verb. To set apart for a special purpose. Maglahan, magukol. Why don't you devote 1 hour in your daily hour? Okay. Example. Why don't you devote 1 hour daily to your studies? Bakit hindi ka maglahan o magukol ng 1 oras araw-araw para sa iyong pag-aaral? Devoted. D-E-B-O-T-E-D. Adjective. Loyal, sincere, faithful. Sa Tagalog, tapat. Devoted to his duty. Tapat sa kanyang tungkulin. Devote. D-E-B-O-T-E-E. Noun. A devout client, devoto, taong madasalin o mapanata. Devote. D-E-B-O-U-T. Adjectives. Pious, madasalin, religyoso. Ayan. Devotion. D-E-B-O-T-I-O-N. Noun. Strong affection. Pagmamahal. Malasakit, debosyon, panalangin. Ayan. Yun po yung mga halimbawa ng salitang devote. Ayan. Para makita nyo po yung binasa ko. Ano po? Talagang pong pag dumarating yung kapistahan ng Santo Niño o Nazareno, anong sabi po? Set apart for a special purpose, maglahan, nag-uukol. Naglalahan po sila ng panahon. Tignan nyo po yung sinabi ni Cardinal Tagle. Sabi niya po, napanood ko sa TV yun Idol. A person or thing that is loved very much. Love very, very much. Sabi ni Cardinal Tagle, ito po,
sabi niya sa television, sabi ni Cardinal Tagle, ang mga deboto, kahit makamit nila o hindi makamit, ang gusto nila ay patuloy silang bumabalik dahil sa mahal nila ang Esos Nazareno. Bumabalik. Yun po yung set apart. Kapag piyesta, kahit tagasang sila, pupunta po sila kung saan ang meron selebrasyon ng mga kapistahan ng Nazareno at ng kapistahan ng Santo Niño. Oh. Deboto sila sa mga ribulto. Kasi po yun ang dala-dala nila. Ginaganyan pa nga nila Yun naman pare, binibindisyonan na ganon. Oh. Binibless niya. Bendisyon. Iba-ibang size, meron maliliit, isang kamay lang, ginaganon-ganon. Biba, biba, biba. Oh, di po ba? Wala po tayong dito, personalan. Oh, pinoprosesyon nila. O nilalakad nila. Mula sa isang dako, lilibot sila sa barangay, then babalik din sa pinanggalingan. Kasi po hindi nakalalakad. Mga patay na kahoy po yun ang ginawa nila Rebulto nga. Oh. Pero sa Biblia po, anong nakalagay? Devoted themselves to the apostle teaching. Nanatili sa turo at aral ng mga apostol. Sa aral po pala ng mga apostol. Sino yon? Apostol ng Panginoong Jesucristo. Yung aral ni Kristo binigay sa mga apostol. Kasi po, si Jesus po umakyat na sa langit bago po mag-Pentecost. Bago siya umakyat, tinuruan po yung kanyang mga apostol na sila po ay mangaral o ipagpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon sa lupa. Yan ang nangyari sa panahon ng Pentecostes. Kaya ipinangaral nila si Jesus na ating tagapagligtas. At marami po ang naniwala. Pero hindi naman lahat naniniwala. Ang naniwala lang po ay 3,000 katao. Praise the Lord. Parang ako po. Katoliko ako. Deboto ako. Nagnonobena ako. Nagdadala ako ng mga santong gawa sa kahon. Nandito po sa balikat ko. Nakaganon pa ako Habang nagnonobena po. Taon-taon yun. Nung bata ako. Pero ngayon, nalaman ko, hindi pala dapat yung ganon. Hindi po gawain pagano pala yan. Tignan po natin sa Bible yung prosesyon. Dito naman po sa poemen. Malapit na po tayo magtapos. Kailangan lang magkaroon ng tamang liwanag. Hindi po pamimersonal pananadya ito, paninira. Hindi po. Ito po ay pagbubulgar ng katotohanan. Ito po sa 66. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga paglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong arden at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Ayun, nagpuprosesyon po pala gawain pagano. Ito po sa dictionary na anong nakalagay po dito. Ito. Idol. Noun. A thing, usually an image that is worship. Sa Tagalog. Example, the pagan worship idols. Ang mga pagano sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. Pagano po pala yan. Yung nagpuprosesyon.
Ano po yung pagano? Pagan, pagano. Pagan, adjective, eaten, not Christian. Tagalog, pagano. Hindi Kristiyano, hindi binyagan. Example, one who worship false God, taong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Oh. Ikalawang kronika, 14:1-5. Ngayon, hanapin natin yung kronika dito. Unang kronika, ano po nakalagay? 14. Ayan. 14. Ay kalawang kronika po pala. Para po makita natin sa Bible, ano? Kung totoo nga bang pagano. Ano po nakalagay? Kalawang kronika, 14:1-5. Ito sa Tagalog. Namatay si Abias at tinilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Umalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong nagari at sa panahon niyon ay naging mapayapa ang Uda. 2. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. 3. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang aligi at winasak ang mga rebulto ng Diyoseng si Asera. 4. Iniutos niya sa mga taga-Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. 5. Sapagkat pinahalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso o sa mga lungsod ng Huda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. O. Anong ginawa po ni Ari Asa? Pinagiba mga simbahan, mga rebultong sinasamba ng mga pagano. At anong nangyari? Naging mapayapa po ang kanyang paghahari. Ayun o, maliwanag o. Sapagkat ipinalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso. Yung ganon. Nakita niyo si Santo Papa Francisco? Nung pumunta sa Pilipinas, ginaganyan-ganyan niya yung Santo Niño. Sa Luneta, noon panahon ni Pinoy na may bagyo eh. Ayan. Ginaganyan niya. Yung rebulto ng Santo Niño. Yung insenso. Ayan o. Anong ginawa ng hari? Pinagiba! Sapagkat pinalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. O, kita niyo po. Naging peaceful po. Kasi po, yung ayaw ng Diyos, pinahalis lahat ni Haring Asa. O, insenso. Sabi ko nga po, panahon ni Pinoy, bumabagyo pa sa Pilipinas eh. Yung piyesta ng Santo Niño, nasa Luneta. Nakakapote si Papa Francisco, ginaganon po, insenso. Wala naman palang kwenta yun eh. Oh. Kaya yung Pilipinas, nagkakaroon ba ng kapayapaan? Wala. Taliwas ang ginagawa eh. Pero si Haring Asa, anong nangyari? Naging mapayapa ang kanyang pamamahala. Bakit? Sinamahan siya ng Diyos eh. Marunong sumunod. Anong sabi niya? Sundin ang gusto ng Diyos. Oh. Kaya yung ginagawa po ng ating mga kababayan, yan, magpipiesta na naman, ano?
Sa pagano yan. Hindi po sa Kristiyano yan. Hindi sila Kristiyano. Katoliko sila. Yung masakit, sinasabi nila, Kristiyano rin kami. Kayo lang ang nagsasabing Kristiyano kayo. Ang Kristiyano po, taglay ang pangalan ni Jesus. Nagturo ba si Jesus na insenso ng mga ribulto? Hindi po. Kaya hindi po tinuturo ni Jesus bawal yan. Yung ribulto, alam ni Jesus bawal yan. O, ito po, babasahin ko, bawal po ba? O hindi? Exodo. Chapter 20. Anong nakalagay po rito? Tres. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Small d, yung Diyos. Maliban sa akin, huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, sapagkat kung si Yahweh na yung Diyos ay mapaligbubugoing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay singil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Sa 6. Ngunit pinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong saling lahi ng mga humiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Ayun. Kaya si Haring Asa sumunod sa kautusan ng Diyos, naging peaceful ang kanyang pag-ahari sa kanyang panahon. Yun po nakalagay eh. Ikalawang Kronika, 4, 1 hanggang 5. Narinig nyo po, binasa ko. Kaya yung ginagawa pala ng Katoliko, na namamanata, ay mga pagano pala yan. Hindi po mga Kristiyano. Ibig sabihin, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po sila alagad ni Jesus. Kunwari lang alagad. Kunwarian lang. Pero sila po ay kalaban ni Jesus. Bakit ko sinasabing kalaban ni Jesus? Inutos ba ni Jesus gumawa kayo ng ribulto? Niya. At kung sakali, sinabi ba niya, bendisyonan nyo ang mga ribulto? Sambahin nyo, luhuran nyo, kausapin nyo, hingin nyo ng tulong, yung mga gawa sa patay na kahoy? Kahit na buhay na kahoy pa yung gawin mo santo eh. Kahoy pa rin yun. Tandaan nyo po yan. Ingat po kayo, baka kabilang kayo sa mga deboto. Ang nakalagay sa Biblia, they devoted themselves to the apostle teaching. Sa turo at aral ng mga apostol, doon po sila naging deboto. Sa turo, hindi sa ribulto, hindi sa imahen. Ingat po kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Nawa, yung mga tao makapanood ng video ito, buksan mo ang kanilang mga puso. Kung sila man po kabilang sa mga paganong pamamarahan ng pagsamba. Nagpo-prosesyon sila. Sumasama sa prosesyon. Hallelujah. Lastrasyon na tinatawag pa nila kung minsan, lastrasyon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Like and share. Share lang po. Ito po ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o ng salita ng Diyos sa Biblia. Hanggang dito na lamang po. God bless us all.